Good day guys and welcome back to my YouTube channel. For today's video, bubuhayin naman natin ang kwento sa likod ng pinaka-legendary na sasakyan sa buong Pilipinas. Ngayon, bibigyan natin ng spotlight ang isang tunay na alamat sa automotive industry ng Pilipinas, ang Toyota Tamaraw. Ang Toyota Tamaraw ay higit pa sa isang sasakyan. Ito ay simbolo ng katibayan at katatagan ng mga Pilipino. Kilala ang Toyota Tamaraw sa pagiging versatile at maaasahan. Ang Toyota Tamaraw ay matagal nang pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Pero paano nga ba nagsimula ang legendary na sasakyang ito? At ano ang nagpanatili nito sa mga puso ng nakakaraming Pilipino? Tara, alamin natin. Bago tayo magpatuloy sa pangunahing nilalaman, maglaan muna tayo ng sandali para maintindihan ang konteksto kung saan ipinakilala ang Tamaraw. Ang konsepto ng mga AUV or Asian Utility Vehicle ay nagsimula pa noong 1970s noong inintroduce ng General Motors ang Harabas. Ito yung sasakyan na dinisenyo na panglaspagan talaga. Bago i-introduce ang Toyota Tamaraw, dito muna nagsimula ang konsepto nito. Mayroon itong boxy na katawan at pinapatakbo ito ng Toyota 3K engine. Nagsimula ang kasaysayan ng Toyota Tamaraw noong taong 1976 nang ipakilala ng Toyota Motors Philippines ang first generation ng Toyota Tamaraw, pinangalan mula sa katutubong kalabaw sa Mindoro. Ang Toyota Tamaraw ay dinisenyo para maging matibay at maaasahan at takma sa parehong urban at sa rural na lugar. Ang first generation na kilala rin bilang Tamaraw AUV or Asian Utility Vehicle ay isang simple at boxy na sasakyan. May iba't ibang body styles ito, kabilang yung van at pickup. Ang flexibility na ito ang nagpasikat dito sa mga pamilyang Pilipino at maliliit na negosyo. At noong taong 1977, inintroduce din ito sa bansang Indonesia as Toyota Kijang. Ang tagumpay ng first generation Tamaraw ang nagbigay daan para sa mga susunod na modelo. Noong taong 1982, inilunsad ng Toyota ang second generation na may mas pinahusay na disenyo at functionality. Mas pino ito, may mas magandang suspension at mas komportableng interior na tumugon sa lumalaking pangangailangan ng mga mamimili. At dito din nagsimula yung mga diesel engine na mas lalong tinatangkilik ng mga Pilipino. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 80, nasa kalsada na ang third generation ng Toyota Tamaraw na mas kilala natin ngayon bilang Tamaraw FX. Dito na nagsimula ang wagon version nito na mas lalo pang tinatangkilik ng mga Pilipino dahil mas naging flexible ito at tila wala ka nang hahanapin pa dahil nandun na ang lahat, mapasasakyang pang pamilya at panghanap buhay. Ang version na ito ay nagdala ng konsepto ng versatility sa mas mataas na antas. Mas lalo itong nakilala nung ginawa itong pangpasada ng mga operator ng Public Utility Vehicle o PUV. Bali ito yung jeep na parang taxi. Dahil mayroon na itong aircon gaya ng taxi at gaya ng jeep, pinupuno din ito sa terminal at may sinusundan na ruta. At dahil dito, ang Toyota Tamaraw FX ay naging iconic na sa terminong FX na naging kahulugan na ng kahit anong shared taxi service sa Pilipinas na mas kilala natin ngayon bilang UV Express Service. Yung tipong kahit yung mga Mitsubishi Adventure at Isuzu Highlander ay tinatawag na ring FX. Ganun kalakas ang trademark ng Toyota Tamaraw FX noong araw. Pagtungtong ng late 90s, inilunsad na ang 4th generation ng Toyota Tamaraw FX na mas kilala na ito bilang Toyota Revo. Ang version na ito ay may mas modernong itsura at advanced na mga features gaya ng power windows at iba pa na naging patok sa mas maraming Pilipino. Ang Revo ay pinaikli ng Revolution na tunay na nag-revolutionize sa pananaw ng mga Pilipino sa multi-purpose vehicles.
May iba't ibang trims at configurations ito na akma sa iba't ibang market segments mula sa mga pamilya hanggang sa mga negosyante. At yung third facelift nito ay kilala din bilang Baby Land Cruiser dahil sa pagkakahawig dito sa Toyota Land Cruiser 100 series. Noong taong 2005 ay nawala na sa industriya ang pangalan ng Toyota Tamaraw dahil sa Toyota IMV or Innovative International Multi-Purpose Vehicle Platform, or which is the project aimed to develop and produce pickup trucks, a minivan and an SUV outside Japan to reduce cost. At dito na nagsimula ang pagpasok ng Toyota Innova bilang kapalit ng Toyota Revo na nagpatuloy sa pamana ng mga naunang modelo ng Toyota Tamaraw. Ang Toyota Innova ay may mas modernong mukha na may advanced technology at pinahusay na safety features. Naging top choice ito sa mga pamilyang Pilipino at pinanatili nito ang reputasyon ng Toyota Tamaraw bilang maaasahan at versatile. Ngayon, tumungo tayo sa kasalukuyan. Ang Toyota ay naghahanda para sa paglabas ng bagong modelo ng Toyota Tamaraw sa Pilipinas na magpapatuloy sa pamana ng Toyota Tamaraw. Ito ay ma-manufacture dito locally at ang paparating na release nito ay nangangako na pagsasamahin ang pinakamahusay na modernong technology sa mga matitibay na features na nagpasikat sa Tamaraw. Mayroon din itong 2 engine options, which is 2.0 gasoline engine at 2.4 diesel engine. Available ito sa 5-speed manual transmission at automatic transmission. Marami itong available na body types gaya ng pickup, nose van at F-Tex type. At I think wala na itong wagon type na sa Toyota Innova. Pero mapapanatili pa rin nito ang katatagan at katibayan ng mga nakilala na nating Toyota Tamaraw. At dito na nagtatapos ang ating topic for today. If may gusto kayong topic, i-comment nyo lang sa baba. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa susunod pa nating pag-uusapan. Thanks for watching. Paalam!